helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage doon sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat ng mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino
saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang umaga po. Happy Tuesday morning. Ngayon po ay kadalawampu na tayo sa buwan ng Enero. January 20, 2026 na po tayo. At syempre pa, muli samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Tara na. Nako, medyo talaga naman. Oo. Punong-puno po ang aming puso ng pasasalamat, lalong-lalo na po. Of course, sa pamagitan ng Mayor Lacaideo Macalma, marami po ang tumutulong. Oo, of course, ang kanyang mga kasamahan sa Mason. Thank you very, very much po sa inyo pong mga pagtulong na ginagawa sa ating pong mga kababayan. God bless you more. God bless your good hearts. Thank you so much. Sabi ko nga talagang ang ganda ng umaga. Pagka marami po tayong mga kababayang nagtutulungan, nagtutulong-tulong, nagsasama-sama para po makatulong. Yan po mga kaibigan, magkasama dito kanina ang Katimugan Shrine Club, ang Emilio Aguinaldo Masonic Lodge, number 31, Masonic District Region 4, Cavite East. Ayan, maraming salamat. Nandito lahat yung kanilang mga opisyal at talaga pong tayo po ay na-turn over po, no, yung pong mga wheelchair at mga grocery packs para po sa mga bata. So meron po tayong mga beneficiary na pagkakalooban po niyan at sa pamamagitan po ng mga bro ng Mayor Lacaideo Macalma. Ang galing, ang babait po nila. God bless you more. Again, mula sa Katimugan Shrine Club, baka MG, pakita natin kanina yung turnover nung mga goods at syempre nung mga tawag nito, yung mga wheelchair na ipinagkaloob po ngayong umaga after ng program ng Mayor Lacaideo Macalma na turnover dito po sa atin sa DZRH Operation Tulong. Yan, baka pwede nating pakita natin ang kagandahang loob at malaking puso ng ating pong mga donor. Of course, maraming salamat Katimugan Shrine Club sa pamamagitan ni Kuyang Randy Ronald Lau. Ayan, maraming salamat. Siya po yung President, Katimugan Shrine Club. And of course, High Sheriff and Worshipful Master. Ayan, Joe, of course, maraming salamat din Sir Joey Pereda, Sir Ronald Yulo, Sir Ruel Nicolas, Sir Randy Ferraren, Sir RJ Abad, Sir Vin Gravador, Sir Tristan J. Reyes. Of course, very worshipful John Salazar, ang DD Governor Cavite East, no? And of course, Sir Bobby Lubag. Ayan, maraming salamat po. Ayan, of course, Worshipful Master Emilio Aguinaldo, Masonic Lodge number 31, Masonic District Region 4, Cavite East. Marami pong salamat.
Ayan po, nasa labas sila kanina. Ayan po yung turnover kanina ng mga grocery packs at yan po ibibigay natin. Pati yung mga wheelchair, dami pong mga wheelchair, no, mga pambata. Boss Lakay, Mayor Deo Macalma, sir, maraming salamat. At sa buong tropa po ninyo, thank you and God bless you all. Yan, Katimugan Shrine Club, Emilio Aguinaldo, Masonic Lodge, number 31, Masonic District Region, of course, 4, Cavite East. Ayan, maraming salamat. Isa-isa nating kinikilala at pinasasalamatan. Meron silang banner We Care, di ba? Nakalagay dyan. So, siguro, kanina dun sa turnover, of course, makakakentuhan naman natin sila ng mahaba-haba, no? Sa pamagitan po ng ating programa, DZRH Operation Tulong, and of course, ang public service hour sa hapon ay ilalaan po natin sa kanila sapagkat kanina ay nasan yung cellphone ko. Kanina ay ating wala akong queuing dito. Yung aking tawag nito, kanina ay ating makakasama din. Nakasama na natin ng matagal. Ang liit talaga ng mundo. Ang Rotary Club of anong tawag nito? Loyola Heights. Ay no, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, Rotary Club of Loyola Heights. Sa pamagitan ni okay. Oo, na-meet na natin siya dati. AFRESCOM, Director AFP Reserve Center, NCR, si Commander Lieutenant Colonel Ruel Nicolas. At mukhang siya ngayon ang president ng Rotary Club of Loyola Heights. Ano? So, District 3780. Sila yung mga una nating kasama noon by the late Sir Constantino. Kasama natin, first ever partners natin pagdating sa Rotary, ang tropa ni na Rotary Club of sina Engineer, sila yung sila yung mga una noon na ating mga naka-partner, di ba? Na ating pong marami sila actually, kabilang nga dyan ngayon nag-active ang Acropolis, Rotary Club of Acropolis ni Ma'am Melda Magsino. Nanonood sila ngayon. Yan, Ma'am Mels Magsino, ang Magsino Bake Shop and Catering Services Incorporated, lagi din nating partner, Rotary Club of Acropolis. Marami sila actually na talaga naman pasasalamatan natin. Thank you so much and God bless sa inyo pong lahat. Ayan, mga may mabubuting puso. Sabi nga natin kailangan nating pasalamatan at kilalanin dahil kapag po tayo ay nakatutugon at nakatutulong sa ating mga kababayan, ay nako, talagang masabi nga daw nila masarap po sa pakiramdam. Ano po? So God bless you all po. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Okay? Bale, makakwentuhan natin sila ng mahaba-haba kaugnay po ng kanilang mga proyekto at programa sa kanila pong tawag nito club. Ganun din po, hindi lang of course ilan sa kanila mga miyembro o presidente na rin ng Rotary Club. Okay? So standby lang po. Meron pa rin po tayong pasyente, sikapin nating matulungan maya-maya mula po sa Caloocan City. No, ating bibigyang daan. Okay? Standby lang po ha. At tayo po ay magbibigay daan. Of course, samantalahin ko na at tayo po ay tuloy-tuloy na natin ang ating public service dahil tuloy-tuloy din ang ating pagbibigay ng tulong at serbisyong pangkalusugan para po sa ating mga kababayan. Ano? Kasama po ang DZRH Operation Tulong ay muli po tayong isasagawa po sa ika-4 na taon ang Alaga at Tulong Tomasino Medical, Surgical and Dental Mission. Hatid po sa atin ng University of Santo Tomas Hospital, of course, UST Hospital, at syempre kaagapay po ang UST Faculty of Medicine and Surgery, UST Medical Alumni Association in America and Foundation, at ang UST Medicine Class of 1973 ang bukod tangi. So yan po ay sa darating na araw na po ng Huwebes, Biyernes, Sabado, this coming January 22, 23 at 24. So hatid po ang libreng konsultasyon para po sa ating mga elderly, lolo-lola, nanay-tatay, at syempre sa mga bata, no, ate, kuya, bunso, no, libreng gamot din po para po sa inyo. At syempre libreng check-up para po sa mga bata. Again, January 24 po para sa mga bata. Dalin po ninyo dahil marami pong mga pediatrician dyan na pwede pong ang kainaman lang dito sa Alaga at Tulong Tomasino
after no na meron kang mga follow-up para sa diagnosis sa'yo, ay pwede ka pong mag-follow up po sa UST Hospital. Ayun. So, magkakaroon din po ng mga libreng surgical mission at yan po ay by schedule. So, para po sa mga iba pang detalye, ayan po, tingnan po niyo sa inyong mga television screen ang ating mga contact number. Ano po? Sa mga makikisa at magpapa-check up, magpapa-consulta. Alaga at Tulong Tomasino version 4.0. Babalik po tayo, standby. Oras natin 38 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and
the performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pilipinas, oras natin, 48 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Number 1. Star Wax, Wax. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. So when you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH. Sa DZRH Operation Tulong.
Oras natin, meron na lamang tayong 8 minuto at alas 11 na tayo ng umaga. Bigyang daan po natin ang ating pasyente ngayong umagang ito at meron po tayong makakapanayam, isa pong bihasa, isang nephrologist, kaugnay po ng sakit ng ating pong pasyente. Ang pasyente po natin, 59 years old, si Kuya Edward Henson Javierto, taga Bagong Barrio, Caloocan City. Oo, ang kanya pong diagnosis ay nephrolithiasis. Tama ba? Ayan. 2 taon na pong biyudo, no? Itong si Kuya Edward, meron siyang 5 anak at 2 ay mga estudyante pa. Yung mga anak na may trabaho ang siyang tumutulong sa mga pangangailangan po niya para po sa kanyang karamdaman. December 2024, nang magsimula po makaramdam ng sakit sa likod at pamimigat ng bewang. No, uminom po ng mga herbal medicine pero hindi gumaling. Nagpunta sa ospital at sa kanyang x-ray at ultrasound nakita na siya ay may bato sa bato. Binigyan po ng mga gamot at minsan nakakakuha po ng mga gamot sa malasakit. Subalit hanggang ngayon sumasakit pa rin yung kanyang tiyan. Sinabihan siya na magpunta sa internal medicine at doon nagpakonsulta. Kinakailangan niyang mag-undergo ng colonoscopy na abot sa 14,000 pesos. Pero bago dyan, kausapin muna natin isa pong nephrologist, ang ating pong makakausap muna, Dr. Carlo Nemesio Trinidad. Dr. Carlo, good morning. Magandang umaga po. May and sa mga tagapakinig and tagapanood ng DZRH. Ayan, unang-una Dr. Carlo, nako, dito po sa amin sa programang DZRH Operation Tulong, ang kadalasan na nagiging problema na talaga at nangangailangan ng nephrologist, CKD, no, chronic kidney disease, no po. So alam natin na parang dito pa lang sa amin, observation namin, daming nagkakasakit ng ganito po at ang pinakamalungkot, nasa end stage lagi yung lumalapit, CKD5. So kayo po bilang nephrologist, sa kasalukuyang panahon na ganito ang problema, ano po ba ang inyong pwedeng maibigay na napakahalagang payo sa ating mga kababayan out there, lalong-lalo na po mga kabataan, kasi mga bata po tinatamaan na ng ganitong sakit? Opo, yung sakit po kasi ng chronic kidney disease ay mahirap po siyang ma-diagnose. Marami po, actually siguro karamihan sa mga Pinoy ngayon, hindi nila alam meron pala silang CKD or chronic kidney disease. So mahalaga po sa sakit na ito ay agarang lunas, agarang diagnosis para mas marami tayong magawa habang hindi pa nasisira yung kidney. Kasi once na masira na ho yung kidney, hindi na po natin yan nagagamot. Kaya ang lagi kong paalala sa aking mga taga-followers tsaka sa mga pasyente ay lagi mag-screening. Lalo na kung meron kang diabetes, may high blood, or yung mga pamilya nyo, may lahi pala kayo na nagkaroon na ng kidney disease before yung ibang kapamilya ninyo, dapat ho magpa-screening na yung simple test lang like urinalysis, serum creatinine, mga blood test po ito na actually accessible sa kahit saang ospital or diagnostic center. Hindi rin po kamahalan ng mga ito. I think covered din ito sa mga PhilHealth accredited mga yakap, no, clinics. Yes. So yan po, dun pa lang madadiagnose na natin agad kung may sakit ang isang tao sa bato. Opo. Dok, kasi karamihan pagka halimbawa lumapit na dito sa amin, late diagnosis, para po dun sa mga hindi nila alam na may ganyan na silang sakit. Ano ba yung mga sintomas? Ano talaga yung mga mararamdaman mo na merong possible ganito na yung problema mo? Meron ka ng kidney problem? Kapag ho nagkaroon na ng sintomas, sumapit na yung mga sintomas, usually medyo late na. Kasi most of the time, pag may CKD po, wala pong sintomas. Maaari ang mga pinakaunang makikita ay kunwari nakita nyo sa ihi ninyo na napakabula. Yung parang kung alam nyo yung bula sa iced tea o kaya sa beer, yung foam. Tapos fina-flush nyo yung ihi nyo, hindi nawawala agad yung mga foam na yun.
pwede pong maagang senyales na yon na may kidney problem kayo. Yung mga pasyente rin na bata, kunwari less than 40 years old, less than 45 years old, ang taas-taas na ng blood pressure nila, kailangan ng uminom ng gamot para sa high blood. Isa rin pong senyales yun na unti-unti nang nasisira yung kidney. Pero yung mga sintomas na nararamdaman ng pasyente, usually medyo late na yan, like hinihingal, kumukonti ang ihi, nagmamanas, madaling mapagod, pwedeng mawala ng gana kumain. Yun po, yung mga yun, usually later na po yun na dumadating kapag mas advanced na po yung kanilang sakit. Ayun. Oo nga, yun ang nakakalungkot, Dr. Carlo, sa mga pasyente natin nowadays, especially din yung mga cannot afford, na sinasabi nga natin, napakahalaga yung magpa-check up, di po ba, at mag-undergo ng mga kinakailangang mga laboratory test. At isa pa to, bago natin puntahan yung ating pasyente for for advices, meron po kasi agad-agad pag nalaman nila na ganito yung problema nila, dumiretso sa mga herbal treatment. Di ba, Doc? So, anong masasabi niyo po doon? At later, pagdating ng oras, wala naman nangyari. Lumala pa. Wala naman po tayong problema sa mga herbal kasi in fact, meron naman po talagang silbi yung iba. No, may mga napag-aralan na po ang ating DOH, yung PITAC, alternative medicine arm po yan ng DOH. May mga herbal po talaga na effective, like for example, sambong para sa kidney stone. Ginagamit ko po din yan. Ang nagkakaproblema po tayo sa mga herbal, marami na po kasing naglipana sa social media or sa sabi-sabi, for example, na mga hindi pa napatunayan. Kumbaga, ang meron lang sila is mga testimonial na, gumaling si ganyan. Yung mga testimonial po kasi na yun, madali pong mapeke yun eh. Pwede kang magbayad ng tao tapos sabihin lang na, ito sabihin mo. Most of them, pwedeng wala po siyang epekto. Ibig sabihin, hindi pa po siya napag-aralan ng maayos. So, hindi natin pwedeng sabihin na effective sila. Pero may mangilan-ngilan din po na mas malala. Ibig sabihin, pwede pa silang lalong makadamage ng kidney at pati ng atay at lalong lumala yung problema nila. Yun po yung delikado. Ayun. Okay, so Doc Carlo, with your permission, pasok lang natin yung ating pasyente ngayong araw. Si Kuya Edward Henson Javierto. Si Kuya Edward po, 59 years old. Ang sinasabing diagnosis niya, nephrolithiasis. Tama po ba? Nephrolithiasis. Ano po ba yung tama? Thiasis. Nephrolithiasis. Okay, Kuya Edward, magandang umaga. Good morning. Good morning po. Kuya Edward, lapit ka ng konti sa microphone ng phone mo, ha? Ganito, nasa linya natin, napapakinggan mo si Dr. Carlo. Yes po. Okay. Unang-una, tanong natin, yung diagnosis mo na nephrolithiasis, kailan siya na-diagnose? Kailan sinabi sa'yo ng doktor na yan yung iyong sakit? Mga siguro 3 months na po yan. 3 months ago. Pero bago ka na-diagnose, meron ka mga naramdaman? Wala po. Wala naman po akong naramdaman dahil yun nga, sabi ko nga po ni Doc, kailangan kapag yung mga magpatingin ka kung kahit na kung may naramdaman kang kasi yan ang sinabi sa akin dito ng nanay ko, na kung meron kang naramdaman, magpagamot ka kaagad. Okay. Marami naman tayong government hospital. Yun ang sabi, mura lang, libre kung matyaga lang. Tama. Okay. Opo. Okay. Ngayon po, ang ilan sa akin ng doktor, nung tinatingin ko, may nasilip sa akin. Na yan pong bato. Okay. So, meron kang bato sa bato. Bato sa bato po. Okay. So, sabi ko sa doktor, Dok, yan ba'y makaka-apekto ba yan sa nararamdaman ko ngayon? Ang sabi sa akin po ng doktor posible, pero kasi may mga nararamdaman po akong umiikot sa loob ng aking tiyan Opo. Not only sa may bato, sa kabila, left and right. Okay. So, second
opinion. So, nagpunta po ako ng Reyes. Mm-mm. So, binigyan ako ng ng reseta. Okay. At sabi niya sa akin na titignan natin dahil napabasa ko lahat sa kanya yung mga nakuha kong Test. na resulta. Okay. So, gagamutin muna natin yan. Ang sabi sa akin, ay baka may nasisili po yatang ulcer or ibang sakit na iba. Oo. So, gagamutin muna. Okay. Pero naka-schedule po ako na colonoscopy. Okay. So, colonoscopy Para ang... Okay, go ahead. Para masilip ko yung load ng tiyan ko. Kabilang po sa may bunganga po at saka sa may rectum po. Okay. Silip. Ayun. Medyo malaki po ng kaya lang nagtataga din po ako na talagang yan ako sa government. Kaya nagtataga ng ODRS para sa second opinion ko na siguro medyo mailalapit ko sa government talaga. Okay. Para magamit naman po natin, hindi naman po kung sasalita ng hindi maganda, para naman natin na maayos yung tinatawag natin health. Okay. Standby ka lang, Kuya Edward, ha? Standby. Dr. Carlo, pag sinabing nephrolithiasis, ano yung sakit na yon? At pero syempre ang diagnosis sa kanya bato sa bato bago syempre may checking pa yun through colonoscopy, tama po ba? Ang nephrolithiasis po, so dalawang salita po yan. Nephro is yung kidney. Lithiasis meaning bato. Kasi pwede rin po magkaroon ng bato sa ibang parte ng katawan like cholelithiasis. Bato naman po yun sa abdo. So ito po, bato sa bato. Kasi isa lang yung salita natin for kidney tsaka nephrolithiasis. So bato sa bato. Yan po ay kadalasan po nadadiagnose yan sa pamamagitan ng ultrasound ng tiyan, abdomen o kaya nung kidney, ureter, bladder, ultrasound. Nakikita po yan, may parang solid or puti na portion kung saan nandun sa kidney. Yung sa colonoscopy po kasi iba po ang dinadiagnose nun Usually po yun po ay sa bituka. So, sa bituka titingnan kung merong mga problema sa bituka. Opo. Ang ano kasi sa nephrolithiasis po, pwede po siyang merong sintomas, pwedeng wala. Napakahirap po niya. Karamihan po yan, aksidente lang na nakikita sa annual physical exam. But kung meron pong sintomas yan, maaring yan po yung pananakit ng tagiliran or pwedeng pananakit habang umiihi or merong bahid ng dugo yung ihi. Pero dahil nga iba't iba po ang laki at location ng kidney stone or ng nephrolithiasis, wala po yan actually sa laki or sa laki or liit. Pwede pong maliit pero nagkukos ng sintomas. Pwede ring napakalaki na pero walang nararamdaman yung pasyente. Ayun. So hinahanap lang baka may connect dun sa bituka, tama po ba? Yung problema din niya. Tama po ba? Kaya kailangan mag-undergo ng colonoscopy. Kasi 'di ba tama Kuya Edward doon sa ultrasound result mo. And of course nag-undergo ko rin ng x-ray. Yun nga sinasabi na meron kang bato sa bato, no? Tama ba? Kuya Edward? Yan, binigay sa akin ng doktora na i-undergo ko ng ultrasound din na sinasabi nga ni Doc na cholelithiasis ba yan sa nephro crisis left and right okay. So hindi pa? Ibinibigay i-undergo sa akin ngayon. Ayun, okay. So bukod dyan, meron ka pa bang tanong kay... Sige Kuya Edward, bukod dyan, pag-usapan natin yan later. May tanong ka pa kay Dr. Carlo? Baka meron kang gusto itanong sa kanya. Go ahead. Doc, yung bang yung bang bato na yan, sa bato, makakaramdam ka ba ng pag-ikot ng sakit ng tiyan yan? Yan ba'y makaka-apekto rin? Doc? Opo. Gaya po ng sinabi ko kanina. Excuse me, Doc. Yes po? Bukod sa bewang na nararamdaman, yung ba sa pag-ikot ng sa bituka ay sa may loob ng tiyan, not only dahil kasi hindi naman sa bituka ibang umiikot po kasi yung sakit. Ano po ba ang maiano nito?
Doc Carlo? Kung base po sa paglalarawan nyo po, mukhang hindi po siya bihira. Wala pa po akong nakikitang pasyente na ang complaint ay pag-ikot ng tiyan kung kidney stone lang ang pag-uusapan. Baka may iba pa ho kayong problema bukod sa kidney stone. Usually po ang sakit ng kidney stone ay ang common po dyan, yun nga sabi ko, tagiliran. Pwede pong bumababa, ibig sabihin na lumilipat hanggang sa singit. No? Pwede po yan. Pero yung pag-ikot po ng tiyan, medyo hindi pa po ako nakakakita ng ganyan dahil sa kidney stone. Usually meron pa hong ibang problema. So hindi na hiwalay. hindi related, meaning Doc, hindi related pa doon. Tama po ba? Okay. Okay, Kuya Edward? Okay. Yes. Anyway, so standby ka lang ha. Kung wala ka ng tanong kasi later, 'di ba? Meron kang ihingi ng tulong para doon sa iyong mga laboratory test, okay? Okay, standby lang Kuya Edward. Balikan kita. Dr. Carlo, so para po doon sa ating mga kababayan sa mga panahon na 'to kasi parang yung iba sa atin, marami naman, 'di ba? Tama po ba? Marami aware na sila na pagka meron silang mga nararamdaman, kailangan na nila magpa-check up, magpa-doktor. Pero doon sa mga nananatili na talagang iniinda na pero dahil sa kakapusan ng budget, di po ba? Sabi nga, meron naman mga government hospital, talagang hindi pa rin nagpapa-check up. Lalong-lalo na ganyan po ang sitwasyon ngayon, lalo sa mga pagkain, dami po nagkakasakit talaga, especially sa kidney. Ano po ang inyo pong mensahe sa kanila? Ito po ay ang sakit po talaga, mas maganda kung mas maagang ma-diagnose ay mas maganda rin ang magiging kalalabasan. Maaari po nating maiwasan ang mga komplikasyon. Naiintindihan ko naman po bilang ako ay nag-training din sa isang napakalaking government hospital. Kaya naiintindihan ko po na hindi lahat ay nakakapunta. Mahaba ang pila, daming pasyente. Pero sa akin kasi, mas maigi na po siguro magtiis ng konti until of course syempre mapaganda ng ating gobyerno ang ating healthcare system, but for the meantime mas maigi pa rin po talaga na magpakita habang hindi pa seryoso at wala pang komplikasyon kasi yung pagtitipid po natin, kagustuhan natin magtipid sa simula, actually magagastos pa tayo ng malaki kapag yan ay lumala. Kaya habang maaga, kahit hindi pa nakakaramdam or mild pa lang yung nararamdaman, maigi pong makita na agad ng ating mga doktor. Isa na lang, Doc. So sa amin, sa observation namin, marami talaga nagkakasakit ng kidney. Sa inyo din po ba? Ganun din. May mga talaan na rin tayo na talagang mataas ang bilang. Mataas po talaga. Lalo na dito sa amin sa Pangasinan. Alarming ba, Doc? Alarming na ba? Para nang sa ganun, yung government natin kumilos na rin, lalong-lalo na ang Department of Health dun sa kailangang suporta at tulong para sa ating mga pasyente. Yes po, napaka-alarming po. In fact, sa PhilHealth po, pinakamalaki po ang compensation ng dialysis. Ibig sabihin, bilyones po ang binabayaran ng gobyerno natin para sa dialysis. So I think kailangan natin ng more information drive. Kailangan natin ng access sa wastong pagkain kasi ang mahal po, Ma'am May, ng mamalengke ngayon, yung mga healthy na food. Napakamahal. Kaya hindi mo masisi yung tao na pupunta na lang sa Delata, for example. Kung yun lang yung kaya nila, yun lang yung maluluto nila. Number 3 po siguro, maganda paigtingin din ng screening. Pag sinabi po nating screening, tinitest natin yung mga more likely na magde-develop ng kidney disease. Yung hindi pa sila nagkakaroon ng symptoms, pero mataas ang chance nila, baka sila in the future mag-develop ng kidney disease. Mura lang naman po yung mga screening, yung urinalysis, yung creatinine. Kung magiging mas available po siya sa mas maraming avenues, hopefully libre for everyone, covered by PhilHealth, mas mapapagaang po natin, mas mababawasan natin yung mga nagdadialysis at yung mga nagkakaroon ng severe complication ng kidney disease. Okay, maraming salamat Dr. Carlo. Thank you so much sa oras po ninyo and maraming salamat. So Doc,
Sa kayo po ay sa ano no? Provincial Hospital ng ano po ba, Dagupan. Pangasinan Ng Provincial Pangasinan Hospital. po. Ayun. Pangasinan. Opo. Thank you so much. Salamat po. Thank you po. Naku napakahalaga po ng mga tinuran ni Dr. Carlo Nemesio Trinidad, isa pong of course sa internal medicine, adult nephrology at head po section ng Nephrology and Renal Care and Transplant Unit Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital at nephrologist mula po sa Pangasinan Provincial Hospital. Thank you so much. Ayan, okay, mabilis lang, balikan ko lang si Kuya Edward. Kuya Edward? Yes, Oo. So ngayon ang naka-schedule sa iyo na i-undergo mo dapat colonoscopy, ano? Naaabot ng 4. Ano po madam yung ultrasound. Ultrasound. Okay, sige. Kuya Edward, una muna, no? Ba ako manawagan? Sige, go ahead, Kuya Edward. Go ahead po. Okay, ako po yung nananawagan sa ating Department of Health na sana po bigyan pansin yung napaka-importante pong yung CT scan po. CT scan kasi po napaka-importante po sa mga ating mga major hospital po yan. Kung pwede lang po sana bigyan natin ng backup kung meron tayong kasi kala ko kasi kasi po ang asawa ko po na pasensya na po tumahaba. Yung asawa ko po namatay yung nakarang taon lang dahil sa sakit na cancer po, colon cancer. So kasi pag magpapagamot kami, magpapatingin kami, nasisira lagi yung CT scan. Sige sira ang CT scan sa PGH, sira ang sigat dito sa Medical Center, sira ang dito sa Ocereas, napaka po kung sana po mabigyan pansin po yung CT scan na yan, na napaka-importante po sa mga lalo-lalo na sa mga may cancer patient. Sige po, ating pong ingayan din yan, at sabihan natin yung ating mga kinaukulan. But anyway, Kuya Edward, para sa iyo, no, bigyan ka dun sa daily na binibigay ng Senator Lito Lapid, buting Senador Lapid, no? 2,000 pesos. Ayan. At okay, another, of course, another Senator Lito Lapid. Opo. Okay. And another 3,000 pesos sa mga kuyang ng Mayor Lacaydeo Macalma Holy Family Academy Scholarship Foundation. Papasalamat po ako. Okay, sige. Kuya Edward, magpalakas ha, magpagaling. Wala na tayong oras Gusto ko pag magkakwentuhan ulit tayo. Magpagaling ka po. Okay, maraming salamat Kuya Edward Hens. DCRH, bumubuo ng DCRH po. Salamat po. Okay, maraming salamat Kuya Edward Henson Navierto. Ayan po ha, sana'y naging makabuluhan ng araw na ito. Medyo nag-overtime na tayo. But anyway, maraming salamat. Again, Senator Lito Lapid and Holy Family Academy Scholarship Foundation. At sa mga tutulong kay Kuya Edward Henson Navierto, pwede pong magpadala sa GCash account ng Operation Tulong 0968-713-4445. Pakilagay Edward Javierto. Ayan po, naka-flash sa inyong mga television screen. Naku, haba ng overtime na natin. Mga kaibigan, samantala po tayo magpapaalam sa pangalan ng buong puwersa ng DCRH Youth Center, DCRH Operation Tulong. Ako naman, may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inaabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max